Welcome back to our channel. Sa episode na ito, pag-uusapan natin ang kontrobersyal ngunit napakahalagang balita, posibleng magdagdag pa ang Estados Unidos ng mas maraming missile systems sa Pilipinas. Pero ito ay kung papayagan ng ating gobyerno. Ano-ano nga ba ang mga posibleng armas na ito bukod sa Typhoon, HIMARS, at Nemesis? At paano ito nakakaapekto sa ating relasyon sa China at sa tensyon sa Taiwan? Pero bago tayo magsimula, tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at paglaban sa mga fake news. Sa ngayon, 3 advanced US missile systems na ang nandito sa Pilipinas. Una, ang HIMARS, Mobile Rocket Artillery System na mabilis i-deploy at kayang maglunsad ng long-range precision strikes. Pangalawa, ang Typhoon Mid-Range Capability, MRC, system, na kayang umabot ng target hanggang 1,500 kilometers. Nakadeploy ito sa Ilocos Norte, at ayon mismo kay AFP Chief General Romeo Bronner, mas makabubuting manatili ito ng permanente. Pangatlo, ang Nemesis o Navy Marine Expeditionary Ship Interdiction System. Ito naman ay land-based anti-ship missile system na ginamit kamakailan sa Batanes sa ilalim ng Kamandag exercises. 3 missile system, pero ayon sa US, pwede pang madagdagan kung aprobado ng gobyerno. Ayon sa isang senior US defense official na nakabase sa Indo-Pacific Command sa Hawaii, ang deployment ng ganitong mga systems ay bahagi ng tinatawag nilang mobile deterrence posture. Ang layunin nito ay gawing mas mahirap para sa China na tukuyin ang mga target ng US at AFP. Kung dati, concentrated lang ang mga US forces sa iilang base, ngayon ay ikinakalat na sila sa iba't ibang mobile at jungle concealed locations. Sabi nga nila, mas mahirap humanap ng missile launcher sa kagubatan ng Luzon kaysa sa isang open-air military base. Ito raw ang dahilan kung bakit nababawasan ang posibilidad ng direktang gyera, dahil alam ng kalaban na mahirap silang umatake ng walang malaking kapalit. Dagdag pa rito, 3 EDCA sites sa Northern Luzon, 2 sa Cagayan at 1 sa Isabela, ay pinayagan ng gamitin ng US forces. Strategic ang lokasyong ito dahil malapit ito sa Taiwan, na siyang sentro ng tensyon sa rehiyon. Sa kabilang banda, hindi natuwa ang China. Ayon sa kanila, ang Pilipinas ay ginagamit ng Amerika upang palibutan at pigilan ang impluwensya ng Beijing. Pero mariing itinanggi ito ng gobyerno ng Pilipinas. Sabi ng Malacanang, hindi tayo pinapasok sa anumang military alliance laban sa ibang bansa, kundi para sa sariling depensa at proteksyon. Ngayon, pag-usapan natin ang mga posibleng missile systems na pwedeng i-deploy ng US sa Pilipinas sa mga susunod na taon. Una, Patriot Missile System anti-air at anti-missile defense na ginagamit sa Middle East. Kaya nitong pabagsakin ng incoming missiles. Pangalawa, THAAD o Terminal High Altitude Area Defense, isang high-altitude interceptor system para sa ballistic missile threats. Posibleng ilagay sa strategic zones tulad ng Ilocos o Cagayan. At pangatlo, PRSM, Precision Strike Missile. Ito ang bagong generation na ipapalit sa ATACMS ng HIMARS. Mas accurate, mas malayo ang abot, at mas maliit ang size para mas madaling itago. Bakit importante ito? Dahil ang lokasyon ng Pilipinas, lalo na ang Ilocos at Batanes, ay nasa tapat ng Taiwan. Mula Lawag City hanggang Southern Taiwan, mahigit 400 kilometro lang ang layo. Sa Mavulis Island sa Batanes, halos 142 kilometro lang ang distansya. Kung sakaling magkaroon ng gulo sa pagitan ng China at Taiwan, ang Pilipinas ay nasa frontline ng strategic axis. Kaya gusto ng US na tiyakin na may deterrence capabilities tayo, hindi lang para sa Taiwan, kundi para sa buong regional stability. Ayon sa mga eksperto, kung mas komplikado ang plano ng China sa paglusob, mas malaki ang tsansa na hindi nila ito itutuloy. Pero hindi rin dapat baliwalain ang mga panganib. Ang deployment ng mas maraming US weapons ay pwedeng maging dahilan para isama tayo ng China sa kanilang listahan ng priority targets, kung sakaling sumabog ang tensyon. Kaya ang tanong, handa ba tayo sa kapalit? Bukod sa tanong ng seguridad, dapat rin nating isaalang-alang ang pang-ekonomiyang epekto ng ganitong military cooperation. Kapag may permanenteng presence o rotational deployment ang mga US missile system sa bansa,
mas lumalaki ang logistical at infrastructure investment ng Amerika sa mga EDCA sites. Ibig sabihin, mas maraming modernong pasilidad ang itinatayo, airstrips, radar facilities, fuel depots, at command centers, na hindi lang para sa US, kundi pwedeng magamit din ng Armed Forces of the Philippines. Ayon sa ilang datos, umabot na sa mahigit $82 million ang ininvest ng Estados Unidos sa infrastructure development sa mga EDCA sites mula nang ito ay maaprubahan. Maliban sa military benefits, ang mga proyektong ito ay nagbibigay rin ng trabaho sa local contractors at labor force. Ngunit kailangan ng malinaw at transparent na accounting kung paano ito nakikinabang ang mga lokal na komunidad. Pangalawa, ito ay may epekto sa regional diplomacy. Dahil sa deployment ng mga missile system, mas pinapalapit ng Pilipinas ang sarili nito sa strategic defense network ng US, Japan, at Australia. Sa isang banda, mas tumitibay ang ating security umbrella, sa kabilang banda, maaaring lumalim ang tensyon sa relasyon natin sa China. Kaya nga may mga panawagan na magkaroon ng mas balancing foreign policy, yung hindi lamang nakasandal sa isang kapangyarihan, kundi marunong ring i-maximize ang benepisyo mula sa parehong silangan at kanluran, habang pinapangalagaan ang soberanya at kapayapaan ng bansa. Pangatlo, dapat din nating pag-usapan ang civil defense preparedness. Kung magiging target tayo sa isang conflict scenario, handa ba ang mga sibilyan? May evacuation plans ba sa mga lugar malapit sa EDCA sites? Kumpleto ba ang komunikasyon at warning systems? Ito ang kadalasang nakakalimutan kapag napag-uusapan ang missile defense systems, ang resilience ng civilian population. Dahil kung tumaas ang banta, ang unang apektado ay ang mga lokal na mamamayan. Kaya dapat ay may kasabay na investment sa disaster preparedness, public education, at emergency response systems. At panghuli, usapin din ito ng long-term strategy. Hanggang kailan natin papayagan ang deployment ng foreign missile systems? May roadmap ba tayo kung kailan dapat magkaroon ng sarili nating missile capabilities? May mga bansa sa Southeast Asia na unti-unti nang bumubuo ng indigenous defense technology, tulad ng Vietnam at Indonesia. Hindi ba't panahon na rin para i-push ang self-reliant defense posture ng Pilipinas, at hindi lamang umasa sa dayuhang kagamitan? Ang tunay na seguridad ay hindi lang nakasalalay sa presensya ng dayuhang armas, kundi sa kakayahan ng isang bansa na ipagtanggol ang sarili, mag-isa kung kinakailangan. Ang dapat siguraduhin ng gobyerno ay, may transparency sa agreements, may transfer of knowledge o capability, may safeguards para sa local communities, at higit sa lahat, may malinaw na national interest na pinangangalagaan. Sa dulo, nasa kamay ng gobyerno ng Pilipinas kung papayagan o hindi ang karagdagang missile deployments. Pero malinaw ang isang bagay, habang lumalaki ang papel ng bansa sa regional defense strategy ng Amerika, dapat din nating tanungin, ano ang tunay na benepisyo para sa sambayanang Pilipino? Mas maraming missile, mas matibay na depensa, o mas mataas na panganib? Kayo, anong tingin ninyo? E-comment ang inyong opinyon sa baba. Salamat sa panunood. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at e-share ang video na ito para sa mas marami pang updates tungkol sa seguridad at modernisasyon ng Pilipinas. Welcome back!